vice cam. Meron pa ho kasing bycam, ika nga. Yung mag-uusap-usap pa yung mga taga-Senado, taga dyan sa House of Representatives. Pero yung ibang mga congressman dyan, magliliparan na ho. Ika nga, magpapasyal-pasyal na ho sila. Kaya ho nila pinadali ang pagpasa sa budget dahil sayang na nga naman yung mga nila, yung mga trip nila sa mga kabit nila. Diba, yung mga pinangakuan nilang kabit na dadalhin sa Europa, dadalhin sa Amerika, o di naman ho kaya dadalhin sa Japan o kung saang bansa man nila mapili dahil napakarami hong pera ng mga yan. Ito na, Speaker Bogie D. Game. To our distinguished guests, Nako. lalo na sa ating mga kababayan, mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas, Yan. sa bawat yugto ng ating tungkulin sa bayan ay kailangan lagi nating tanungin sa ating mga sarili, para saan ba talaga ang pamahalaan? At kanino ba tayo naglilingkod? Sa panahong ito, kinakalampag na tayo ng ating konsensya na maisaktuparan natin ang tunay na reforma. Mga reformang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Tungkulin nating lahat na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin natin ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang makataru. Hindi, parang nakukulangan ako eh. Hindi yung gusto ko yung emosyon. Yung tipong galit na kagaya kay Tamba, yung meron pang hand gesture. Gamitin mo kasi yung mga teleprompter dyan. Ano pa, napakamahal na mga gamit nyo dyan, tapos hahawak ka ng papel, tapos babasahin mo. Yung mga teleprompter, tapos lagyan mo ng konting, yung diin ng kamay, yung paganon-ganon ni Tamba, namimiss na namin yun. Yung kaangasan ni Tamba, ibalik mo. Napakawalang kwenta naman itong speaker na to, pabasa-basa. Gamitin mo yung teleprompter, hindi naman linagay yan dyan para pang display. Ilinagay yan dyan para pagka nagsasalita ang speaker, pagka magsusona ang bangag na presidente, nandyan yan, ika nga pa ganyan-ganyan. Akala mo talagang tinitignan niya yung kanyang mga kausap, pero ang totoo, binabasa niya lamang ang kanyang talumpati. Gamitin mo yung teleprompter, Brad. Pangit tignan, nasagwa parang kang majority leader dyan. Diba? Ano ka dyan eh, speaker ka dyan eh. Bungang bukas at responsabling pamamalahagi ng yaman at oportunidad para sa ating lahat. Iyan ang dahilan na kung bakit tayo naririto. Yan ang diwa ng Kongreso. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan ay ginagamit ng tama at makarating sa tunay na nangangailangan. Alam natin na binabantayan tayo ng buong sambayanan. Yan. Tama lang po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang pera ng bayan at tiwala ng ating mga mamamayan. Tungkulin nating ipakita na ang Kamara ay isang tahanang ng may tunay na malasakit at may tapat na paglilingkod. Parang mali naman yan. Ang Kamara ay tahanan ng mga magnanakaw na politiko. Ang Kamara ay tahanan ng mga individual na napakaraming mga kabit. 'Di ba? Ang Kamara ay tahanan ng mga individual na hindi makontento sa pera. Ang Kamara ay tahanan ng mga hindi na nabubusog sa mga pera, 'di ba? 'Di ba? Walang yung tipong walang satisfaction sa buhay. Anak ng toka, yan ang Kamara. Ang Kamara ay lugar ng mga politikong merong pagkakamahal na mga relo. Ang Kamara ay tahanan ng mga politiko na merong private jet, merong mga Bell helicopter, merong mga Patek Philippe. Yan ang tahanan ng mga ang House of Representatives ay tahanan ng mga magnanakaw. Meron namang matino, merong mga iilan dyan. Pero sa tingin ko, sa sinasabi ko na to, inaayunan ho tayo mga kababayan.
Sa tingin ko naman, yung mga congressman dyan, na alam nila na matitino, imbis na magalit sa sinasabi ko, baka pumapalakpak pa ngayong oras na to. Bakit? Kasi merong mga tao na nagsasalita ng mga ganyang klaseng litanya. Di ba? Merong nag-e-expose o merong tumatayo. Merong ika nga, gusto naming sabihin yan, hindi namin masabi dahil, di ba, kasama kami dyan eh. Pero kayo mga Pilipino, sabihin nyo yan, walang problema, di kami nasasaktan kasi hindi naman kami magnanakaw. Wala kaming sandamukal na kabit. Hindi namin binabanatan yung mga babae sa bibaw. Diba? Patawag yan, papuntahin yan sa opisina ko. Diba, baka ganyan ang galawan ng ibang mga congressman, nanonood ng bibaw. Maganda to, anong pangalan nito? Sinong handler nito? Papuntahin mo yun sa opisina ko. Yan! Di ba, sinabi na ni Tatay Digong, yung dating House of Speaker dyan, pinaparada yung mga chika bebots. Hindi naging madali ang pagpasa ng pambansang budget. May mga pagkakataong nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Subalit sa kabila ng lahat, iisa ang ating hangarin, ang kapakanan ng bawat Pilipino. Akala ko isa lang ang ating hangarin na manakaw ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yun ang inaasahan ko kasi yun ang nangyayari. Yung parang ang dating pinagtutulong-tulungan tayo ng mga congressman na to. Insert tayo. Meron magsasalita dyan eh. Meron magsasalita, di ba? Meron silang mga individual amendments. Na-overpower ho sila ng mga magnanakaw eh, di ba? Sinasabi, ito dapat dagdagan natin ng budget dito sa ahensya na to. Hindi naman yun na napag-usapan na majority. Ang napag-usapan na majority, dito natin lalagay yung mga nanakawin natin, ha? Hindi na pwede sa unprogram appropriation. So, paiikutan natin yan. Hindi na tayo maglalagay sa mga unprogram appropriation. Huwag na muna sa flood control kasi nabisto na tayo dyan. Naikutan na ho nila yan at hindi pa yan nabubulgar ngayong mga panahon na to. Pero don't worry, time will tell. Malalaman na sambayan ng Pilipino lahat ng kabuktutan na ginawa nila o gagawin nila dito sa 2026 budget. Relax lang ho kayo mga kababayan. Aabot ho tayo dyan. Diba? Yun lang naman ho yun mga kababayan. Yun ang sigurado ko. Yun ang sigurado ko, pinagtutulong-tulungan yung sambayan ng Pilipino kung paano sila nanakawan. Kasi yung mga individual, kagaya ng yung totoong opposition hindi kagaya yan si Arice, hindi kagaya yan si Dilima. Mga mga unyango yan, nagpapanggap na opposition. Pero pa ho yan, solid na solid majority ho yan mga kababayan. Ang mga opposition talaga dyan, yung mga talagang para sa tao dyan, yan si Congressman Paulo Marcoleta, yang sila Congressman Isidro Ungab, Congressman Paulo Marcoleta, Paulo Duterte, 'di ba? Yan mga solidong talaga yan para sa bayan. Maliban doon sa mga yon at yung iba pa na hindi natin nabanggit, pasensya na ho kayo pero kilala nyo kung sino kayo, yung mga mahuhusay dyan, sigurado ho tayo para sa tao yung mga yan. At maliban doon sa mga yon, yung mga natirang congressman, yan ho pinagpaplanuhan ang sambayan ng Pilipino kung paano nila pagnanakawan. Sa ilalim ng budget na ito, tinugunan natin ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal talaga. Na palakasin ang mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalong-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan. Binigyan natin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. Mahigit 1,281 billion para sa iba't ibang larangan ng edukasyon. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat kabataang Pilipinong mag-aaral. Wow, talaga naman. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, pinasok na ho niya, infrastruktura. Naku, kabahan na kayo. At mga programang panglipunan.
Ang bawat proyekto ay sinuri upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Sa ating unang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong September 30, itinakda natin ang 44 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pag-unlad sa ating bansa. Kabilang dito ang mga panukalang RISE, Industry and Consumer Power Act, ang Disaster Risk Financing and Insurance Framework, ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments, at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economy Bill, at ang pag-amyenda ng Bank Secrecy Law at IPIRA Law. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na maitaguyod ng isang matatag na ekonomiya, bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Yun. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Oh. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na Anak na tawa, oo nga, bukas nga. Tama naman, wala naman tayong, hindi naman fake news yung bukas. Pero ang nagkakaintindihan lang ho, itong kung ano lang gustong mangyari nitong si Sandro Marcos, yun lang hong nangyayari. Huwag tayong maglokohan dito. Okay na, sige na, bigay ko na sa inyo yun. Bukas talaga, totoo naman. Bukas yung nangyaring ano na yan, budget deliberation. Pero ito pa ang isang totoo dyan. Ang isang totoo dyan, kung ano lang ang gustong mangyari nitong si Marcos Jr., yun lang ang nangyayari sa budget. Diba? Yun ang problema ho natin mga kababayan. ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng ibabaw ang puso at ang ating isip. Ginawa yung budget na yan ika nga sa direksyon ng Malacanang. Yun, hindi sa direksyon ng sambayanan. Kasi kung sa direksyon ng sambayanan, dapat binigyan nyo rin ng kahit papaanong liwi yung mga kasama nyo dyan, yung mga, ika nga merong mga individual amendments, para kahit papaano naman masabi ninyo na, uy, puro majority, kasi talagang pinagtulungan eh. Lalo na yung budget nitong si VP Sara. Anak ng towa, wala man hong nakakontra. Nagpadala naman pala ng representante itong si VP dyan sa House of Representatives. Ba't anong tatanong nyo sa kanya? Anong tatanong, pwede na masagutin yan ng yung representante niya na ginanapan ng butas para tapyasan ng budget ng OBP. Ang kakapal talaga ng pagmumukha nitong mga to. Hindi ang pangsariling interes. Yan, sige lang. Sa ilalim nito, ang problema yan. walang naitago, wala ring tinago, at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa anyo ng oportunidad, serbisyo at pag-asa. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailaman natin... Akala ko ang pera ng taong bayan para sa jet nitong si Saldi ko. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa mga kabit ng mga congressman. Akala ko ang pera ng taong bayan para sa Patek Philip nitong si congresswoman. Diba? Akala ko yung pera ng sambayanan para sa para sa ayuda, para makatakbo ng presidente yung isang congressman dyan. Akala ko yung ibig sabihin nun. Sorry, mali pala. Siguraduhin na ang pondong itong ginagamit ay tapat, may malasakit, at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad.
kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay na papakinabangan ng ating bayan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsisikapang nating ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at matuwid na kongreso. Sa puntong ito, nais kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat Yan. sa ating majority bloc sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Yan. Oh. Palakpakan nyo. Salamat sa inyong pagkakaisa, tiyaga at malasakit sa proseso. Salamat sa inyong pagkakaisa na ika nga kung ano lamang kagustuhan noong nasa Malacanang, yun lamang ang nasunod. Yun, di ba? Yan ang maliwanag. Kung ano lang ang kagustuhan nitong si Marcos Jr., yun lang hong nasunod dyan sa ano na yan. Dyan sa tag dito, yung mga kalokohan nila na yan dyan sa House of Representatives. Sa ating minority bloc na pinamumunuan naman ni Minority Floor Leader Marcelino Libanan, salamat sa inyong constructive inputs at mabusising pagtatanong. Minority. Libanan Sa ganitong minority. masiglang Okay, palitan masarap ng ulo. ideas and opinions, lumalakas ang ating institusyon at nagpapatatag sa ating demokrasya. Yan. Kay Committee on Appropriations Chairperson, Micaela Swansing, Oh. Palakpakan at sa sila. mga miyembro at staff ng komite, maraming salamat sa inyong sipag at pasensya sa proseso ng pagsaayos ng ating budget. Sa wakas, makakatulog na kayo ng mahimbing. Yan. Hindi. Sa wakas, makakapamasyal na kayo. Yun eh. Diba? Sa wakas, makakapasyal na kayo. Sa ating mga sekretariat, mga kawani, sa ating mga gwardya at mga maintenance personnel, Yan. maraming salamat din po sa inyo. Kayo ang haligi ng Kamara. Sa bawat batas ng ating naipasa, sa bawat session na inabot ng hating gabi, nariyan ang inyong sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyong publiko. At sa lahat ng mga pumupuna sa ating institusyon, Ako, yan. maraming yan. salamat din po sa inyo. Oh. Kayo po ang umuudyok sa amin na ituwid ang lahat ng ating gawain at iayos ang mga plano at programa para sa ating kababayan. Kung mayroon pa po kung meron pa po kaming pagkukulang, Yan. sige lang po, nandito lang po kami. Handa po kami makinig sa inyo. We'll never stop listening. Palaging bukas ang Kongreso para sa Yan. inyo. Yung sinasabi ko, dapat laging bukas. Huwag niyong isaasara kasi pagka sinara niyo yan, malaki ang problema niyo. Diba? Pagka sinara niyo yan, bubuksan namin. Pambira ka, Boji. Ano ho ito mga kababayan? Lokohan ho ito. Baka akala nyo, ano to baka akala nyo, tawag dito, lahat ng sinasabi nito si Boji nanggagaling sa puso yan. Kasi nungalingan ho yan. Mga minamahal ko pong kasama, bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong ipabot ko ang pakikiramay ng buong kapulungan sa mga pamilya at komunidad sa Visayas at Mindanao sa labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at malalakas na lindol. Yan. Sa mga nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay, kasama ninyo kaming sa pagdadulumhati, sa panalangin
at sa pagbangon. Kasabay nito, nagsasagawa na tayo ng donation drive upang makalikom ng tulong para sa mga naapektuhang pamilya. Hinikayat ko ang ating mga kasamahan, kawani at lahat ng na may kakayahan na makiisa sa pagbibigay ng suporta. Sa ganitong pagsubok, muli nating ipinapakita sa harap ng trahedya ang pagkakaisa at malasakit ng taong bayan ang tunay na lakas ng ating bansa. Yan. Makakaasa po kayo na ating mga kababayan sa Kongreso, ang ating mga kasamahan sa Kongreso, ay makikisa sa ating mahal na Pangulo upang mapaglaanan ng tulong para sa agarang pangangailangan at pagpapagawa ng mga apektadong lugar. Minamahal ko pong mga kasamahan, habang nagtatapos sa araw na ito ay nagsisimula tayong muli. Maaring ito'y pagtatapos ng ating sesyon, ngunit ito rin ay simula ng isang panibagong kabanata. Isang pagkakataon upang lalong mapagbuti, mapalawak, at mapagtibay ang ating sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Tandaan po natin, sa bawat pagbabago ay may panibagong simula. At sa bawat wakas ay may naiiwang kasaysayan na lumilika ng tunay na paghubog para sa kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa bawat isa na makapaghandog tayo ng tunay na pagbabago tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Kongreso, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Marami pong salamat. Ayun. Palakpakan ho natin ang mga crocodile dyan sa House of Representatives. Grabe, tataba na ho. Tingnan nyo naman, yan yung mga alaga natin. Alaga ho natin ang mga yan. Ay, nakikita ko medyo nagtatabaan na. Kaya medyo tumataba din ho ang ating puso. Diba? O rekta ho tayo dito kay Azurin. Game, Azurin, banat. Ang umpisa kasi ng investigation dyan is dun sa baba dun sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Yan. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Yung sinuro yung mga makakasuhan sa wala pa. Muntik na mabato kasi ano sinasabi mo, hindi natin nila makaso. Paano mabubus ang ating credibility kung ganyan ka magsalita? Azurin, ano ba yan? Ano ba yan? Sabihin mo, alam na natin, identify na natin, nagagather lang tayo ng maraming ebidensya. Ang hina mo naman. Muntik na siya mabatukan, sabi nitong spokesperson, anong hindi alam natin sila. Identify natin, mga diskaya, mga district engineer, mga kontraktor. Diba, alam naman natin. Gathering more evidence na lang yung sasabihin mo. Ng reports. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman. It will be evidence-based. Evidence-based. Yung evidence-based, sila Sir, ano pala to sila Sir Nelson, tsaka sila Sir, Sir Nelson, tsaka si Sir, si Sir Nelson at si Sir Jen Subordiaga. Ito mga kababayan ng problema dito. Evidence-based. Evidence-based. Anong tawag dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Anong tawag doon sa mga sinabi nitong si paano to? Ito. Sumasablay ho tayo. Mahina ang coconut neurons mo bumibigay, PH. Si Sara Diskaya nagko-corroborate doon sa sinasabi noong mga Bulacan 1st District Engineering Office. Diba? Ano yun? Hindi ba ebidensya yun? Hindi pa ba sapat na ebidensya na yung si Orly Gutesa nagdadala ng mali-maleta na pera? Alam niya yung sukat, alam niya yung timbang, merong nakalagay kung magkano, di ba?
nakamark bilang basura. Hindi pa ba sapat yun? No? Sige, pakinggan natin to sila Sir Jen at ni Sir Nercia. Sir. Sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-livestream ang inyong investigasyon. Di ba? Yeah. So kung sila pala tatanungin, parang wala Wala pang pa. personalidad. Wala pa. Yes. Wala pa silang ebidensya na kukuha. Yeah. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen. Oho. Ito lang. Yan. Ang advantage ng open ang hearing. Dinidiscuss nila. Oo. Ito po ang ganyan-ganyan. O anong ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito, ganyan eh. Yeah. Kung nanonood ang tao, Jen, Oo, at yung oo. isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Oo. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Nako po. Akala ko kasi nagkataon, nandun ako. Sapagkat palihim, Hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Hindi ba? Tama. wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad, Nelson. Yes. Ano ba naman ito? Kaya ang sabi ni General Magalong, ba't hindi nyo ipatawag yung ilang congressman? Ipatawag nyo si Congressman Edwin Garjola. Yan, si Garjola. Ipatawag nyo si Congressman Dong Gonzales. Yeah, kilala natin yan. Ipatawag nyo si Ba't di nyo ipatawag yan si Garjola? Yung may rumasyon sa Amerika. Ito talagang si Congressman Manix Dalipe. Ayan. Ipatawag nyo si Congressman... Manix ata na parang natalo eh. Oo, pero siguro nung ginagawa yung budget. Dati, tama, kasi sa majority leader dati. Ipatawag nyo si Congressman Jojo Ang. Ipatawag nyo si Congressman JJ Suarez. Jojo, mayroon ba congressman Jojo? Hindi ko kabisado ito, ha? Ngayon, parang ngayon ko na narinig Meron pang isa, yung Congressman Kimbo, yung babae. yung Miro, yung Stella. Oo, patawag At saka nyo. yung JJ Suarez. Oo, patawag nyo yan. Yan ang maraming nalalaman, sabi ni Mayor Magalong. Hindi, mabubuting tao daw yung mga yan. Kaya lang na tama, sila kasi yung lagi magkakasama, no? Hindi, patatawag lang naman. Hindi naman sinabing may kasalanan ka agad. Para ipaliwanag. Kasi kung hindi mo daw makita si Saldico, baka yung mga alam ni Saldico, alam din ng mga ito. Diba? Saan yung Garjola? Parang saan yung yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko makakilala ito. Parang ngayon ko lang narinig yan. Tsaka yung Jojo. Ako rin ngayon ko lang narinig yung Garjola na yan. Ayun ko lang narinig. Basta alam kong Garjola, merong masya sa Amerika. Yung kamahal-mahal na mansyon. Ayun ako mga kababayan. Kung gusto nyo kong reaction natin, yaang talakayan na yan, itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson, mag-comment lang ho kayo sa baba ha. Punta na ho tayo dito sa pinaka-aabangan, pinakahihintay at talagang pinakamamahal ng sambayan ng Pilipino. Punta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Auntie Claire, kumusta ka naman? Pasok, Auntie Claire. Good afternoon, Yusek. Na-mention po ni Senator Lacson yung retribution plus restitution. Ibig sabihin daw po, ibabalik yung na-kickback ng mga involved sa Ghost Project kapalit ng shorter jail time. Si President daw po can take the lead kung bukas po ba ang Pangulo dito and paano po natin ma-make sure yung assurance na hindi maaabuso. Una-una po ay meron naman po din kapangyarihan ng Pangulo, yung tinatawag nating executive clemency through a commutation of sentence. At meron din po tayo tinatawag na conditional pardon na dapat ay yung mga requirements ay natupad. Pero sa ngayon po, lahat po ng mga magagandang suwestyon para po ma-recover natin ang mga nasasabing nanakaw na pondo ng bayan at para mapanagot, ang dapat mapanagot ay bukas po ang Pangulo ang administrasyon patungkol po dyan. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. Wala naman nagsasabing kasama siya.
Ano na namang kabubo? Wala naman nagsasabing kasama siya. Madam, ang sinasabi lang ho namin dito, sa bagay, at tanong lang naman pala about kay BP Sara. O sige, magbida-bida ka na, wala namang problema. Trip mo yan. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law. Rule of law nga sinasabi niya. Rule of law naman sinabi ni Kong Pulong. Ito talagang si Auntie Claire. Fake news ka na naman, Auntie. Auntie Claire, fake news na naman yung sinasabi mo na yan. Wala namang barbaric way itong si Kong Pulong. Sinasabi niya lang, mananagot kayo. May kalalagyan kayo pag nagkataon, di ba? Yun lang naman sinasabi niya. Tuloy natin. At hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong pong update doon sa request ng Pangulo sa both Congress na sana magkaroon ng additional emergency funds kasi ubos na raw yung quick response fund. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DBM at according to DBM, kung magkakaroon man at madideplete po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Yun, ang program. Nakapag-usap na po ba si Pangulo sa Kongreso? Sa ngayon po ay wala pa po tayong nadidinig na nakipag-usap ang Pangulo sa Kongreso. Hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Salamat po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we get an update? Baka lang po meron na po tayong bagong DOJ secretary. Wala pa po sa akin ibinibigay na anumang impormasyon. At kapag meron naman, katulad po nung nangyari nung nakaraan, na ibibigay naman po agad. At kahit wala po tayo dito, ay nagbibigay din po ng update si Secretary Dave Gomez. But ma'am, ano po ba yung mga considerations ni Presidente sa pagpili ng panibagong DOJ secretary? Ang hina naman. Consideration. Siyempre, alabuing Remulla dapat. Dapat alam niya kung paano ikutan ng batas. Dapat alam niya na pagka merong hinuhuli, huwag nang ibigyan ng mga karapatan. Yung tipong mga karapatan na nasa saligang batas, dapat kayang gawin yun ng kung sino man ang papalikip. Ito naman si ate, tagal-tagal mo na dyan. Ay, alam ko naman pala na ano yan, ika nga. Kung tawagin ho natin yan dito sa PH Update, yan yung mga delivery question. Yan. Pinapa-deliver sa kanila yung ang tawag dito. Merong term akong naiisip sa utak ko yung term na parang para sa susunod. Next time. Nakapag-oath na po kasi si Ombudsman Remulla. Wala pa pong kapalit. Okay lang Katulad yan. pa rin ang paghanap niya ng magagaling na leader at maaasahan na tagapamuno ng Department of Justice. Isang tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Yan. Okay, ma'am. Next question, Clay Pardilla, PTP4. Problema yan, Brad. Good morning po, Yusek. The DOH has ordered a 2-day suspension of face-to-face classes in Metro Manila. What is the current situation, health situation po in the country? At ano po ang directives ni Pangulo para hindi na po mag-spread sa iba pang region? Thank you. Opo, nakausap mismo natin ang pamunuan ng DOH at ang sabi po nila, ang ganitong panahon talaga ay nandito po talaga lumalabas ang influenza like illnesses.
At sinabi nga po nila, katulad ng panahon ng nakaraan, mas mababa nga po ngayon ng 8%. Pero aasahan pa rin po natin na dahil sa panahon na taglamig at ito ay maaasahan. Pero minabuti po nila na wag na po itong kumalat at nagkaroon po ng health break sa mga eskwelahan at para po hindi na nga po ito humawa or magkahawahan ang mga estudyante. At ito ay magiging paraan na rin para linisin ang mga eskwelahan sa 2 araw para pagpasok ng mga bata ay maaasahan na ito ay safe at malinis na po. Next question, Christian Yusores, DZMM. Magandang hapon po, Yusek. How does the Palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa Executive Department. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa Executive Department, handa po. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, Ay, nako. Yan ang problema sa mga statement mo, ante. Di ba? Yung tipong napaka-arrogante nyo kung sumagot. Okay na yun eh. Totoo naman. Kung siya presidente, kahit tayo nakarinig, medyo ano pa tayo, yung tipong medyo merong gigil sa atin. Yung tipong, kung sana ikaw ang presidente. May ganun eh. Yung tipong gusto natin siya maging presidente para hindi siya. Napaka-bias mo naman, PH. Yung mga ganitong klaseng banat, imbis na ika nga magbigay ng kaliwanagan, kaya sinasabihan na attack dog ng Malacanang. Kaya sa mga ganyang klaseng litanya mo, ante. Klase ka talaga, oo. The President thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate. Tandaan nyo ho mga kababayan, ang isang bahay ay hindi magtatagumpay kung naglalaban-laban sa loob niyan. Hindi magtatagumpay. Kunyari, example na lang, ito si Marcos Jr., pilit niyang sinasabi na lalabanan ang korupsyon. Ikaw ang korupsyon, paano mo lalabanan na sarili mo? Hindi ho mangyayari yun mga kababayan. Sa kahit anumang bahay, kung merong pag-aawi sa loob, hindi ho yan magtatagumpay. Nakanto ko, ikaw ang korupsyon eh. Ikaw ang mukha ng korupsyon. Ikaw ang flagship. Ika nga, kumbaga sa mga smartphone, ikaw yung flagship ng korupsyon. Ikaw yung pinaka-high-end. Diba? Tapos inaasahan mo magtatagumpay ang laban sa korupsyon kung ikaw mismo ang korupsyon. Pambihira, oo. Rate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, did the President already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay Presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko. Ang hirap po, no? Ang hirap ng ika nga i-connecta sa mga Duterte. Pagkarinig ko pa lang ng Davao Ghost Project, di ba nung sinabi ni Win Gatchalian, tsaka yung paglilihis nila dito sa issue ng flood control project, kung tawagin ho nila yan sa kanilang ika nga pambubudol whole of government approach. Yan ho, ganyan ho tawagin, di ba? Pambihira talaga, oo. Pambubudol ho mga kababayan, ika nga. Ikaw, Gatchalian, ganito sasabihin mo ha. Yung from flood control punta na tayo ng farm to market road. Maya-maya magpapa-press con tong si ganito nako meron din pala hong issue diyan sa yung farm to market road, kailangan imbestigahan din. Ngayon magsasalita naman itong si Tulfo. Nako na tayo, magko-conclude na tayo diyan sa issue ng flood control. Focus na ngayon tayo dito sa
issue ng farm to market road, masyado hong halata yung whole of government approach para malihis ang usapan from flood control papunta ho dito sa farm to market road. Ayan, papunta na ho tayo ng farm to market road ngayong mga panahon na to. At pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So, nagkausap na po sila at pagtutulungan po nila ito. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron po siyang naging specific instructions, and if yung ICI po ba, iimbestigahan din itong alleged ghost farm to market roads? Noon pa po nagsabi ang Pangulo, managot ang dapat managot. So umpisa pa lang nang ito ay kanyang sinabi sa SONA. Kaya po patuloy pa rin po ang direktiba na dapat na imbestigahan mabuti. Marami dapat na ebidensya na maipakita para po hindi naman masayang kung magsasampa ng kaso. Thank you, ma'am. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Wag na ho kayong magulat mga kababayan. Sinasabihan ko na ho kayo. Wag na ho kayong magulat, wag na ho kayong manggaliiti sa galit kung ang kahinatnan ng mga ICI na yan bigla hong mapunta diyan sa farm to market road, okay? Inuunahan ko na ho kayo dahil yan ho talagang trajectory nitong usapan na to. Hindi ho mabigyan ng kasagutan o mapakulong yung mga may kasalanan dito sa issue ng flood control scandal na to, okay? Ano na ngayon pa lang ho magkaliwanagan na tayo kasi baka kagaya nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umaasa tayo na hindi papakulong ni Marcos Jr. Yan si Tatay Digong, natin na million years, natin na 100 years, di ba? O maya-maya, sila pa mismo ang nagbigay kay Tatay Digong sa ICC. Kaya yan, pagka sinabi nila, ang target, flood control, pero hindi naman ho talaga yon ang kanilang tinutumbok. Ang tinutumbok ho nila yung farm to market road. Maigi na magkalinawan tayo. Ngayon pa lang ho kasi dito sa PH Update, tanggap na ho natin yan. Sinasabi ho natin to dito, baka sakali yung mga kasama natin dito sa PH Update, i-flood nila yung kanilang mga social media accounts na alam namin ang plano nyo. Marcos Bangag, alam namin ang plano mo. Gusto mo nang hilis ang usapan dahil paakyat na sa Malacanang yung issue ng flood control na yan. Mali natin, maya-maya mag-post yan, mga nanonood sa mga kababayan natin na to. Pagka nabasa nila yung statement nitong si Erwin Tulfo, nabasa nila yung statement nitong si Wing Gatchalian, nabasa nila yung statement ng isang politiko na sinasabi papunta na tayo sa farm to market road, papunta na tayong bukid, ayun na. Ang mga grupo pong nanguna sa malawakang protesta sa Luneta noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Sa October 17, magrarally po ang grupong kabataan patungong Mendiola. Sa October 21 naman, mga magsasaka po magrarally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Papayagan po ba ito ng gobyerno, Yusek, lalo at may naitalang kaguluhan noong September 21? Also, reaction lang din po ng Palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at wala kaming nakikita, madam, sa mga sinasabi mong abala ang Pangulo. Matagal na namin di nakikita, Presidente. Ano ang pinagkakabalahan niya? Mga baha. Na at kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po kay Kiko Barzaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po bang ang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpoprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitik. Anong tinatrabaho niya? Nagpapagulong? Nagpapagulong ng bola. Malay ba natin nagbabasketball yan, nagtitennis yan, bola, gumugulong yun.
O sumisinghot? Sumisinghot ng pulburon? O sinisinghot niya yung kanyang sipon? Anong pinagkakabalahan niya, madam? Kasi hindi naman ho namin siya nakikita sa aksyon, ika nga, anong abala-abala. Ikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Isa na lang. Mariing kinunde na po ng Amerika ang panibagong agresibong aksyon ng China